Makinis, maputi at malambot na kutis. Aakalain nyo ba na ang sikreto ng kontesera at ka-wonder natin si Shane para ma-achieve ito, hindi ang regular na pagbisita sa derma at hindi rin mga produktong pampaganda. Kundi ang tila ahas na lamang dagat na matatagpuan sa probinsya ng La Union. Ang Asian swamp eel o kiwet kung kanilang tawagin. Noon pa man, laman na ng mga beauty pageant si Shane. Mula bata po kasi ako, hilig ko na pong sumali sa mga beauty pageant. Ganun po. Kasi po, marami rin pong nagsasabi sa akin na kaya mo yan, maganda naman yung kutis mo, maputi naman yan. Pero sa ganda ng kanyang kutis, maniniwala ka ba na hindi gumagamit si Shane ng maski anong beauty product? Kinakatiraw kasi siya sa mga ito. Pero sa kiwet, hiyang daw ang kanyang glowing skin. Paniwala ni Shane, achieve daw niya ang maputi at makinis na balat dahil sa pagkain nito. Sigaw na mga ka-wonder natin, sana all! Wala po akong ginagamit na kahit anong skincare product po. Kumakain lang po talaga ako ng kiwet, yun lang po talaga yung aking po sa kutis ko po, kaya po maputi. Pero kahit achieve na ni Shane ang maputing balat, working hard pa rin siya para sa mas makinis pang kutis dahil goal niya lang naman na makasungkit ng corona sa sasalihang beauty pageant. At ang solusyon, quit. Kung yan ang sikreto mo, Shane, tara na't mag-adventure sa bayan ng Sadipen, dito pa rin sa La Union. Kwento ni Shane ay inihaw pa lang ang kanyang natitikmang lutuin ng quit. Kaya ang ka-wonder natin si Tatay Noli may ituturo raw na putahe. Ang sinahugan ng kiwet. Pag kumakakain ka ng kiwit po, lumalakas ang katawan po. Pero Tatay Noli, sasamahan ka muna ni Shane na humuli ng kiwet bago mo ibida ang iyong ipinagmamalaking putahe. Kaiba sa tipikal na manu-manong panghuhuli ng kiwet, si Tatay Noli gumagamit ng pain. Mas madali raw umano ito dahil maglalatag at maghihintay ka na lang ng huli. Sa isang mahabang pisi, nakasabit ang matutulis na tiga o kalawit ng isda. Dito itutusok ang mga maliliit na hipon na siyang ipapain sa kiwet. Payo ni Tatay Noli, mas mainam kung buhay na hipon ng ipain para mas mataas ang tsansa na makahuli. Ilalatag sa ilog ang isinalansan na pain at makalipas ang 4 na oras, pwede na itong hanguin. Tatay Noli, success ba ang panghuhuli niyo dyan ni Shane? Aba, mukhang magaling ata ang assistant mo, Tatay Noli. Tinuruan din ni Tatay Noli si Shane kung paano gumamit ng tinatawag na bubo sa panghuhuli ng kiwet. Kaswerte nga naman ni Shane dahil ng araw na yon, nakabingwit sila ng pagkaraming kiwet. Sa pagkain ng igat araw-araw, masasabi natin na mas safe pa din na magkaroon tayo ng variety, balance sa mga pagkain. Halimbawa, ang manok, meron siyang certain nutrients na sa kanya mo lang makikita or mataas siya. There should be always this moderation, variety, and balance to all of the food items. Eh saan pa nga ba ididiretso ang mga kiwet kundi sa kusina? Ngayon ay ibibida sa atin ni Tatay Noli ang kanyang recipe sa kilawin na kiwet. Tay, ano po ba mga proseso ng pagluto ng kiwet? Una anak, alisin natin yung mga lamang loob. Alisin tong balat kasi makunat to. Lalong-lalo kung katulad ko na walang ipin. Pero kahit may ipin, hindi maganda kung may balat ang kilawing. Opo. Ang paghahanda ng kinilaw na kiwet, kagaya lang ng karaniwang proseso ng pagkilaw. Hiwa-hiwain lang na maliliit ang binalata na kiwet. Sa pagtimpla ng kilawing kiwit, ganito po. Pag nakagawa ka ng ricadong luya, didikdikin, para puminaw. Kapag hiwa na ang isda, ay pwede na itong lagyan ng suka, sabay pipigain para mawala yung lansa at para mas masarap. Pwedeng lagyan ng konting bawang, pero didikdikin mo pareha sa sibuyas. Pagkatapos, kalamansi. Kung ayaw mong kalamansi, pwede naman itong lemon. Mga ka-wonder, tapos na po ang ating kilawin na kiwet. Sobrang sarap po pala tayo. Masarap talaga to.
Dahil request mo, Shane, ang iba't ibang putahing may sangkap ng kiwet, ayan, at mukhang nagpapiging pa si Tatay Noli para sa iyo. Ito ang tinatawag naming tinungbo, galing sa Opopla, Sudipon, La Union. Ito po ang kinakain namin noon hanggang ngayon na matitikman nyo. Marami ba o konti lang? Kunti lang po tayo. Bukod sa kinilaw na kiwet, naghanda rin si Tatay Noli ng paksiw na kiwet. Ang paborito ng mga taga-norte na dinengdeng, niluto rin ni Tatay Noli, pero syempre, kiwet pa rin ang pangunahing sangkap. Gayun din ang ginataang kiwet na sinahugan lang ng talong. Ang paniniwala ko po, pag kumakain ka ng kiwit, ito po ay nakakatulong sa pampakinis ng kutis at saka pampaganda at saka pampalakas ng katawan. Pero I wonder, posible nga ba na nakapagpapaputi at nakapagpapakinis ng balat ang pagkain ng Asian swamp eel o kiwet? Ang eel or tinatawag din na igat or kiwet sa norte, relatively they are high in calories because of its fat content. Ang igat ay, yes, meron siyang collagen, katulad ng ibang fish species na makikita or mataas ang collagen content sa skin and sa bone nito. So, katulad ng ibang fish species, mataas ito sa collagen content. Ang collagen ay kailangan natin. It serves as the protein in human body. So, ito rin yung nagsusuporta para bigyan tayo ng magandang skin, yung pinaka-elasticity and strength sa ating katawan. Hep, Tatay Noli at Shane! Mukhang nag-enjoy na kayo sa pagmukbang nyo ng kiwet. Mga kawander, hahamunin ko si Shane sa pagkain ng kiwet. Kung sinong mauuna, siya ang mananalo. Okay na, Shane. Umpisa na natin. Sarap tong kiwet. Dalian mo, matatalo na kita. Malapit na ako, Shane. Paano ba yun tayo? Tapos na ako. Aray! Sa dami ng nilantakan mong kiwet, Shane. Panigurado na sa susunod na beauty pageant, ma-achieve mo na rin ang pagiging grand winner.